Inilabas ni Telma Aguilar ang papel na parang sandatang handang pumutok. Tahimik ang sala ng mansyon, hindi dahil kalmado, kundi dahil nagningit-ngit ang mga ngiti ng mga taong may interes sa bawat salitang bababa. Hawak ni Telma ang isang kupas na envelope. Ang mga sulok nito na may selyo ay tila maliit na kaguluhan sa harapan ng mga piling panauhin. "Pirmahan mo." Malakas ang utos niya, hindi tanong. "Lumayas ka na, hindi ka namin kailangan dito." Tumigil ang mundo ni Ella sa isang iglap. Ang mga mata niya na kahapon lamang ay puno ng pag-asa, ngayoy pinuno ng yelo. Nilabas nila ang annulment papers na parang parusa. Ang isang handog na selyo, isang pirma, at mawawala ang taon na inakala niyang pag-ibig. Sa harap ng mga tagasalo, binalasa si Ella, pinalagan, pinahiya, at itinulak palabas ng tahanan na buong buhay niya ring pinagtrabahuhan at minahal. "Para saan ang drama na ito?" Tanong ng isang bisitang may bahagyang pag-aalalang nakamaskara bilang pagkababaha. Natahimik ang lahat habang si Telma ay nagngangalit ng umisi. Para matapos, para magising sa katotohanan si Adrian, tila ba pinipintasan niya kahit hindi na nakikita. "Hindi na siya asawa mo, Ella. Ang batas ay malinaw." "Ang batas," bulong ni Ella, ngunit maririnig ng ilan. Huminga siya ng malalim, hindi na siya makagalaw. Ang mundo niya ay nagiging tourniquet ng kahihiyan habang ang mga tao sa paligid ay nagmamasid, nagbibilang ng posibleng pamana, ng mga sulok na maaari nilang lunurin sa mga talakayan pag-uwi nila. Tinulak siya ng isang matabang binata at sa pilitang lumampas si Ella sa threshold ng malaking sala. Sa hagupit ng hangin na pumasok mula sa teres, muntik nang mabasa ang mga mata niya, ngunit hindi iyon paliguan ng awa. May apoy na nagsisimula sa ilalim ng kanyang dibdib, hindi galit lang, hindi lungkot lang, determinasyon. "Inakala nilang tapos na ako," sabi ng boses ng tagapagsalaysay, malapit sa takpong iyon, halatang may panlasa ng teleserye sa bawat salita. Hindi nila alam na may lihim siyang hawak sa mga kamay nilang inakala nilang magpapagsak sa kanya. Si Ella ay hindi isang mataas na babae. Hindi rin siya iyon ng tipong agad pumapabor sa saglit na simpatiya ng masa. Siya raw ay dating katulong sa mansyon, may simpleng pangalan na tinatawag lamang sa kusina. Ang kanyang kamay ay dating nag-aalaga ng mga pilak, naglalabada ng mesa, nag-aayos ng mga unan na pinapahalagahan ng mga taong di nakikita ang puso sa likod ng damit. Si Carol, ang kanyang ina, ay regalo sa kanya ng mahirap na buhay, pag-iipit, pagpupunyagi at isang aral na kapag may bukas, kailangan mong maghanda ng sarili mo. Ngunit may isang lihim ang mansyon na hindi ipinararating ng mga mata ng mga bisita. May mga silid na hindi binubuksan, may mga papel na hindi inilalabas para makita ng lahat. May isang matandang lalaki, si Don Felipe Villacorta, na tanging ilang lamang ang nakakapasok sa kanyang mundo. Siya ang nagkandili sa kanya, isang lakas ng tinig sa tahimik na gabi. Marami ang naniwala na ang kayamanan ng Villacorta ay isang tanim lamang ng mga Aguilar. Pero ang katotohanan, kung pagbubunyag, ay pwedeng magpaikot ng lahat ng kanilang mundo. Sa labis na pagkataboy at pagkamahiya sa harapan ng mga bisita, si Ella ay hindi umalis agad. Nang makalayo sa ingay ng salo-salo at sa mga bisitang nagkakamustahan tungkol sa appetizers, tumayo siya sa gilid ng harden at malamlam niyang pinisil ang papel na ibinitay sa kanya. Sa bawat letra, para siyang nililang gunoy. Ang mga pirma ay seryoso, pormal, at may bigat. Ngulit ang bigat na iyon ay hindi sapat para biglang wasakin ang isang buhay, lalo na kung may mga luhang hindi pa inilalabas. "Mama," tawag ni Carol nang makita siya sa gilid, dahan-dahang lumalapit. "Lumakad na tayo, huwag kang magpatalo." Ngulit hindi basta aalis si Ella. Hindi nito tatapusin ang gabi sa isang pag-aalangan lamang. Kahit papaano ay may kansang bumubulong sa kanyang tenga. Hindi lahat ng salita ay ginto, hindi lahat ng papel ay tunay. At higit sa lahat, hindi lahat ng tao ang totoong nagsusulong ng karangalan. Hindi nakalipas ang ilang minuto, lumapit si Adrian Aguilar. Ang dating asawa, ang taong nagbigay ng panata sa tila isang sagradong araw, ay nangangaliwan na ng tingin. May hiwalay siyang aura, mabango, may uniform ng kagaspangan na tinakpan ng ngiting pangkaraniwan. "Ella," bulong niya, "malamig. Pirmahan mo, mas mabuti na para sa lahat."
Tinanong ni Ella ang kanyang sarili kung kailan napalitan ang mga laban nila. Ang halakhak ni Telma sa likuran nila ay parang kutsilyo. Hindi ka nakarapat-dapat, sinabi ni Telma. Ang Villa Corta ay hindi para sa mga naghahanap ng awa. Sa loob ng mansyon, ang mga pintuan ay naglalaro ng lihim. Kahit sa araw ng pagkakadurog ni Ella, may mga mata na nagmamasid mula sa mga sulok. Si Grace, nakausap sa nakatagong bahagi ng harden. Si Chris na kumukuha ng mga dokumento sa isang desk. At ang mga alaga ni Telma na maingat ang paggalaw. Ang mga taong ito ay hindi tagahanga. Sila ay mga manlalaro sa isang larong napakakomplikado. At habang ang salo-salo ay nagwawakas sa koreografiya ng panlilinlang, may isang bagay na hindi nila alam. May mga mata rin si Ella na nag-uobserba. Hindi mata ng biktima. Mata ng taong nag-aaral ng pattern. Mata ng taong nangangarap ng araw na uusbong siya, hindi bilang nilalayasan, kundi bilang isang tao na may lakas ng katibayan. CTA. Kung gusto mong malaman kung paano siya babalik at hihingin ang hustisya, subscribe ka na. Hindi mo gugustuhing mawala ang susunod na eksena. Pagkatapos ng paanyaga, hindi bumaba ang tensyon. Sa halip parang nakapulupot na kamandag ang katahimikan. Umuwi si Ella kasama si Carol. Sa labas ng mga pader ng mansyon, sa isang maliit na bahay na pangkaraniwan at nag-aalab pa sa mga pagtitiis, nag-usap sila ng tahimik. Anong plano mo, anak? Tanong ni Carol. Mahinahon ngunit marunong tumingin sa kaliwanagan. Pasa muna, mahinang tugon ni Ella. Kukunin ko muna ang kopya ng mga dokumento. Titiyakin kong hindi ako papayag na mapapatay lang tulad ng sinasabi nila. Sa likod ng mga piraso ng gabi, nagsimulang magbalot ng mga alaala. Flashback ng maliliit na sandali. Ang unang araw ni Ella sa mansyon, nakapikit sa hapon pagkatapos ng matagal na trabaho, sinalubong siya ng kabaitan ni Don Felipe. Anak, malambing na tinawag niya minsan sa isang pribadong kwarto, huwag kang magmadali sa mundo ng kita. Minsan ang pinakamahalaga ay hindi nakikita sa mata. May dahilan kung bakit si Ella ay palaging inaalalayan ng matandang Don. May isang lihim ng dugo, isang palatandaan na hindi agad pinapangalagaan. Ito ang unang pirapiraso ng kwento na nag-igting ang posibilidad. Baka hindi siya simpleng katulong, baka may kinalaman siya sa iniingatang pamana. Hindi madali ang pag-aangala. May mga gabi na nagigising siya sa ingay ng mga sapatos ni Adrian sa hallway, sa mga kabila-kabilang tawanan, sa mga bulong ng plano nilang dalhin ng kayamanan sa ibang direksyon. May larawan ng isang babae, si Grace, na pasimpleng nakikipaglambingan kay Adrian. May eksenang isang medikal na tala na iniiwan sa isang basurahan at may clinic notes na tila inilipat. Maliit na mga pahiwatig, mga taong magtataglay ng maliliit na piraso ng puzzle. Ella ay dahan-dahang nag-ipon. Nagkaroon siya ng plano, huwag magmadali, mag-obserba, mag-ipon, magtapon ng mga posibilidad at magtanim ng mga bukas kung kailangang talunin ng pagmamaliit. Kung may isang bagay na natutunan niya bilang dating katulong, iyon ay ang kahalagahan ng pag-aayos ng mga detalye sa likod ng intrabado. Pinuntahan niya ang lumang study room ni Don Felipe. Dito nagtatago ang karamihan sa mga dokumento ng Villa Corta, mga libro ng account, sulat, at lumang ngulit mahalagang mga pirma. Hindi ito madaling pasukin, alam niyang pinoprotektahan ng pamilya ang bawat talang pambukas. Ngulit may isang bagay si Ella, alam niya kung saan nakalagay ang mga backup key. Hindi dahil siya ay magnanakaw, kundi dahil hindi niya pinabayaang mawala ang isang bagay na mahalaga sa kanya. May mga sandali na siya'y nakikinig, mga pintig ng damdamin niya na nagsasabi na ang katotohanan ay hindi dapat manatiling lihim. Isang gabi, habang patay ang ilaw ng tahanan maliban sa maliit na ilaw sa kanyang kwarto, binuksan ni Ella ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama, isang kahon na noon to man ay hindi niya inaalis. Sa loob, isang lumang pocket watch na may engraved initials, FVC. Napakalambot ng tunog ng mga letra. Bumuhos ang pag-asa sa dibdib niya. Hindi ito simpleng alaala. Ito ay isang piraso ng isang nakatagong pamana. At sa isang papel na nakatiklop sa ilalim ng pocket watch, may isang liham na hindi sapat na nababasa dahil paminsan-minsan lang napapadala sa kanyang mga kamay. Hindi man ito opisyal na dokumento. Ang liham ay malinaw ang damdamin, mga salita ng pasasalamat at pangako. May pangalan na nakasulat na hindi niya inakala. Ella, mahina ang pag-ukit. Pagtuunan mo ng pansin ng mga ugat. Hindi malinaw ang buong konteksto, ngulit sapat na para humalo sa isipan niya na may higit pa sa nakikita. Lumipas ang mga araw na parang paglalakad sa alikabok, mabagal, mabigat, ngulit direksyonal. Si Ella ay nagplano ng mabuti.
Hindi siya bibitaw sa mga kaalamang hindi pa niya pinatitibay. Una, kumontak siya ng taong masasandalan sa mga legal na suliranin, Attorney Tivilla. Si Attorney Tivilla ay kilala sa pagiging maingat at mapanuri. Hindi ang tipo ng abogado na agad aakusahan sa telebisyon. Madalas siyang gumagalaw sa mga kaso na may halong corporate intrigue, bihasa sa pag-ikot ng mga dokumento at pag-iiwan ng bakas sa tamang lugar. Napakagalang niya magbigay ng payo at hindi siya basta-basta nagpapasya. Hindi ito agad natatapos ng pirma, sabi ni Attorney Tivilla nang magkita sila sa isang maliit na opisina, lihim at maingat. Kung may mga dokumento na nagpapakita ng pagmamay-ari at may pagmumulto ang taong nag-aangkin, may paraan tayo para ilabas ang katotohanan. Hindi niya sinabing madaling manalo at hindi niya sinabing mabilis. Ngulit nagbigay siya ng isang glimmering na posibilidad. Ang mga vouchers, ang mga original deeds, ang mga tala ng don, lahat ng iyon ay pwedeng maging sandata. Kasabay nito, nagbabalik sa kwento si Dominic Montemayor. Siya ang kababata ni Ella, ang taong hindi kailanmang nagbago ang paningin para sa kanya. Noon, lumisan siya upang mag-aral at bumuo ng kanyang sarili sa ibang lupa. Ngayon, bumalik siya bilang isang tao na may sariling dignidad at posibleng kahandaan na ipagtanggol ang tama. Sa unang pagkakataon nang makita niya si Ella matapos ang kibit-balikat ng pagkakawalalang diborso, napansin niya ang kakaibang lakas sa mga mata nito, hindi sugatan, kundi may nakatagong apoy. "Huwag ka mag-isa," sabi ni Dominic nang dumaan sila sa isang maikling usapan sa kalsada. "Alam kong marami kang pinagdadaanan." "Salamat, Dom." Maiksi lang ang tugon ni Ella. Hindi niya kailangan ng ibang beses na pag-aalala sa kanilang nakaraan. Ang mga salitang iyan ay parang mainit na kumot, nakakaaliw, ngunit hindi sapat na takpan ang buong lamig. Samantala, sa loob ng mansyon, hindi nagpapahinga ang mga Aguilar. Ang kanilang mga hakbang ay sistematiko. Si Grace ay nagpapadala ng mga liham. Si Chris ay nagbubuo ng mga peking dokumento. At si Telma, gaya ng isang baluktot na reyna, ay nagtataguyod ng kanyang kaharian. May mga humihimok niyang abogado. May mga doktor na kusa na lang magbigay ng pahayagan tungkol sa kalusugan ni Don Felipe. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malalim na plano. Sa kabilang banda, may isang bagay na hindi nila napapansin. Ang mga mata ni Ella ay may kakayahang makita ang maliit na hindi pagkakaayon, ang mga pattern sa pag-uugali ng mga kasama nila, at lalong hindi nila alam na may isang maliit na kamera sa isang sulok ng kusina na tila walang kwenta. Kamera na ngayon ay nakatakdang maging isang testigo. Nagumpisa ang kanyang maliit na kampanya. Una, ang pagkuha ng kopya ng iba pang dokumento mula sa opisina. Ginamit niya ang kanyang dating posisyon para malaman ang oras ng pagpasok at paglabas ng mga empleyado. Nakuha na niya ng larawan ang ilang file. Sinigurado niyang ang mga file na iyon ay may petsa at kung sino ang pumirma. Mula sa sulok ng kanyang lumang cellphone, siya ay naging tahimik na archivist ng ebidensya. Isang gabi, nang mag-isa siyang nakaupo sa maliit niyang mesa, tiningnan ni Ella ang lahat ng kalipunan ng litrato at tala. May isang folder na kakaiba. May markang hindi inaasahan. Sa kanang bahagi ng folder, isang code na kilala lamang sa mga nasa loob ng bahay. Hindi lahat ay makakakita, ngunit siya, dahil sa mga taong nagpaaral sa kanya sa loob ng mansyon, ay nakakaintindi. May pangalang nakasulat, Villa Corta Trust, Confidential. Hindi kompleto ang nilalaman, ngunit may sapat na piraso para palakasin ang kanyang pagtatanong. Nag-hire siya ng isang taong maaasahan upang i-access ang CCTV footage ng mansyon, isang ex-security guard na pinakawalan dahil sa isang malinis na gawa. Alam niyang hindi ito madaling paglabag, ngulit hindi rin niya kailangang pasukin ng lahat. Kailangan lang niyang makita ang mga sandaling huli upang mapansin ang mga galaw ni na Adrian at Grace at ang ilang taimtim na pag-uusap ni Telma sa mga abogado tungkol sa pagliit ng pangalan ni Ella sa mga dokumento. At nang dumating ang sandali kung saan may isa siyang mahahalagang clip, isang maikling 12-secondong footage, humigpit ang dibdib niya. Makikita rito ang likod ni na Adrian at Grace sa isang silid ng klinika. Nagbubulong at may hawak na folder. Hindi malinaw ang salita,
Ngulit ang kilos ng kanilang mga kamay ay nagsasabi ng igit pa sa kanilang bibig. May mga papeles na inilipat. Sa ibang kuha naman, makikita ang isang nurse na tila kinikiskis ang mga kamay bago umalis at may malita na dahan-dahang inilalabas mula sa loob ng silid na may marka ng medikal na linya. Ang footage na ito ay maliit lamang, ngulit sapat para magsimula ang isang chain reaction kung mapagtitibay. Sa ibang banda, may dumating na sulat mula sa ospital na pinadalhan ng isang anonymous tip, isang dokumento na may tala tungkol sa isang timed medication error. Isang bagay na pwedeng i-frame bilang medical negligence, ngunit ang totoo, maaring isang pagtatangkang takpan ang mas malalim na plano, ang pag-aalis na may kaugalian sa kondisyong medical ni Don Felipe. Hindi ito patunay ng pagpatay, ngunit sapat upang magdulot ng suspicion kung maayos na may paliwanag at magkakaroon ng matibay na ebidensya. Hindi lahat ng ebidensya ay pabor sa kanya. May malalapit din na kaalyado sa loob. Si Nurse Lisa, ang babaeng masyadong matapat para maging habitual na conspirator, ay nagbigay ng isang piraso ng papel na hindi sinasadya niyang naiwan sa mesa kagabi. Parang note lang po, sabi ni Nurse Lisa, naninginig ang boses. Hindi ko kasi tinatanggal ang mga label kapag busy. Baka may silbi. Ang papel ay may listahan ng mga schedules at initials, at may isang lihim na code na tumutukoy sa pangalan ng isang gamot at ang oras ng administrasyon. Kung ang mga oras na iyon ay hindi tumutugma sa medikal na pangkalendaryo ni Don Felipe, maari itong magsilbing bakas na may ibang intensyon. Ngunit hindi pa rin sapat ito para sa publiko. Kailangan ng chain of custody, kailangan ng tamang witness, at kailangan ng kredibilidad ng legal na profesional. Sa harap ng mga nabuo niyang pumipintig na piraso, nagpa siya si Ella na maghintay ng tamang okasyon. Hindi siya basta sasalakay ng galit. Sisimulan niya ang kanyang counter-attack na may planong taktika. Kung ang mansyon ay isang entrado ng panlilinlang, siya ay magbubukas ng ilaw sa mga hindi inaasahang lugar. At habang nagsusuri siya ng mga litrato, di inaasahang nag-text si Dominic. May abul ako. Ipagtiwala mo sa akin ng isang bagay lang. Alam mo, madali akong kumilos kapag kailangan. Simple, diretso, at puno ng pangunawa. Ngunit sa likod ng lahat ng sandaling iyon, may hindi mapigil na pangamba. May isang tao sa loob ng mansyon na may mas malalim na agenda. Hindi sapat ang mga maliliit na bula upang masabog ang malalaking usapin. At dahil dito, kailangan niyang mag-ingat, hindi para sa kanyang takot, kundi para sa katotohanan. Ang pag-igting ay lumalala nang may isang liham na dumating sa kanyang mailbox sa umaga. Isang anonymous na mensahe na puno ng banta at pang-aasar. Lumabas ka na bago pa maglaho ang lahat ng alaala mo. Ang nakasulat, ngulit walang pirma. Hindi lang siya ang inaatake, pati ang kanyang imahe ay isinasara. May mga fake social posts na nagpapahiwatig ng pagtalikod sa responsibilidad. May mga labis na sulyap ng mga kaibigan na dating tumangkad sa kanya. Minakay nila ang reputasyon niya sa isang paraan na bihira, ngulit may lakas ang internet, mabilis at mapagkunwaring totoo. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti niyang inayos ang kanyang mga saksihan. Nakipagpulong siya sa Attorney Villa, nagkuha ng backup copies ng mga surveillance footage, hiningi ang tulong ni Dominic sa pag-secure ng mga external drives at nakipag-ugnayan kay Nurse Liza para sa mas detalyadong paliwanag. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagbubungi. May mga sandaling naglalakad siya sa paligid ng mansyon sa gabi, tahimik at nakikinig. Malimit niyang marinig ang mga kalansing ng baso sa salo-salo, ang mga pagbubulungan ng plano, mga bagay na hindi palaging sinasabi ng mga labi, ngulit nalalaman ng mga mata. Sa isang huling pagsilip bago matapos ang bahagi ng panahong iyon, inabot niya sa Attorney Villa ang isang maliit na flash drive. Ito ang simula, sabi niya, at hindi niya kailangang pang ipakita ang mga litrato. May silang parehong pag-unawa sa bigat ng mga bagay. Kapag handa na tayo, tatawag ako. Kailangan nating ilatag ang lahat ng hindi magmukhang galit lang. Kailangan nating gumawa ng isang kaso na hindi matatawaran. Nag-usap sila tungkol sa posibilidad na mag-file ng criminal complaint kung may sapat na ebidensya tungkol sa isang planong forged documents o panlilinlang sa pag-claim ng estate. Ang abogado ay maingat sa mga salita. Hindi siya nangako ng instant victory, hindi rin siya nagbigay ng false hope. Dapat maayos ang chain of custody. Kailangan ng witness statements na matibay. Huwag nating ipalagay na ang korte ay simpleng magdidikta ng hustisya batay lang sa emosyon. Paalala niya. Ngunit sa pagbalik ni Ella sa maliit na kwarto, hindi siya nawala ng pag-asa. Ang mga larawan, ang mga dokumento, ang mga video, lahat ay nagiging piraso ng isang mas malaking puzzle.
May isang pagkakataon na ang susunod na hakbang ay maglalabas ng sigaw na magpapabago sa dominasyon ng mga Aguilar. Isang public revelation sa araw ng anibersaryo ng mansyon. Isang pangyayari na palaging puno ng mga socialites at mga miyembro ng board. Sa huling sandali ng kabanatang ito, habang nakaupo si Ella sa mesa niya, pinisil niya ang pocket watch na may initials. Ang orasan ay nagpapaalala na hindi lahat ng sandali ay pag-aaksaya. May tamang oras para sa bawat bagay. Nilagay niya ang isang maliit na USB sa loob ng kanyang bulsa, ang koleksyon ng lahat ng footage na naglalaman ng mga hint ng pagkakasala. Siya ay nagplano, hindi magpapatanyag ng galit, magpapakita siya ng ebidensya sa tamang pagkakataon. Di pa tapos ang laban, ngunit sa isang bulong sa katahimikan, pinangako niya na kapag dumating ang araw ng kanilang muling pagkikita sa tunay na entablado, sa harap ng buong board at sa harap ng mga taong nagbunot sa kanya, hindi na siya magiging ang babaeng pinalayas. Sila ang magtataka kung paano nila napalabas ang isang taong palihim na may hawak ng susi sa mismong pintuan ng kanilang kaharian. Hindi nagtagal, dumating ang araw na inaabang ang lahat, ang anibersaryo ng Villacorta, ang gabi kung saan ang mga mukha ng lipunan ay magtatapat na muli sa liwanag ng mga kristal na chandeliers. Ang pinto ng mansyon ay muling nagbukas para sa mga suot ng mamahaling gown at tuxedo, ngunit sa likod ng glamour ay may tensyon na pumipintig na mas mabilis pa sa mga pag-ikot ng band. Si Ella, na ngayon ay may dalang maliit na USB at mga backup drives, ay tahimik ang pag-ot na nag-aayos sa isang sulok kasamang ang attorney Tivella at Dominic. Hindi ito ang gabi para sa drama ng awa, ito ang gabi para sa dokumento, video at patotoo. Remember, mahinahon ngunit matatag ang boses ni Attorney Tivella. Huwag emosyonal. Present the facts. Show them the footage, the notes, the chain of custody. Tumango si Ella. Alam niyang hindi sapat ang galit. Kailangan ng rhythmic na paglalahad. Isa-isang ebidensya. Malinaw tulad ng liwanag ng projector. Sa kabilang banda, sa bakuran ng mansyon, tahimik ang pagtitipon ng mga Aguilar at mga kasabwat. Si Telma, nakaporma na parang reyna ng gabi, ay may ngiting matalim. Si Adrian ay mukhang tense, ngunit pinipilit numiti. Si Grace ay tila abala sa pag-aayos ng sarili, bagamat may palihim na pag-aalangan sa mga mata. Wala silang matitibag, bulong ni Telma sa kaibigan. Walang proof, basta itulak natin ang narrative. May mga mensahe ring pumapasok sa telepono, mga opinyon, mga plano, mga taong handang magsalita para sa kanila sa tamang presyo. Ang venue ay puno ng mga bisita, ngunit may kakaibang kuryente, ang uri ng kuryenteng lumilikha ng katahimikan sa mismong sandali na dala-dala ang mga ilaw sa harap ng entablado. Bumaba ang ilaw nang ipakilala ang special segment para sa Legacy of Villacorta. Ito ang pagkakataon. Ito ang oras na inaantabay ni Ella. Nagsimula ang kanyang pagtasalita hindi sa pagsigaw, kundi sa tinig na malumanay. Magandang gabi sa inyo, panimula niya. At agad may mga sipul, may mga konkretong tingin na ibinabasa kanya. Hindi ako daldal at hindi ako nagsasalita para magpasabog ng intriga. Ito ang mga katotohanan. Iniabot ni Attorney Tivilla ang isang unang set ng dokumento sa head table. Copies ng mga medical logs, mga internal memos, thank you notes na may petsa at initials, at isang maliit na flash drive. Ipinasadya nila ang projection. Malaki ang screen. Malinaw ang imahe. Lumabas ang unang clip. Footage mula sa CCTV na kuha ng isang service corridor. Makikita si Adrian at si Grace na naglalakad. May hawak na folder. Hawak nila ang mga file at parang nag-aayos. Hindi malinaw ang usapan, pero ang kilos ay nagsasalita. Mga pitak ng papel na dahan-dahang inililipat, ang tensing ng mga kamay na nagtatangkang itago ang isang bagay. Isang pulso ng pag-aalinlangan ang tumama sa mga lingkod ng bahagi ni Telma. Nag-iba ang kulay sa mukha ni Adrian. Nagsalita ang screen. Hindi nila maririnig ang bulungan, ngunit may timestamp, may petsa, mga piraso ng pagkilos na tila sinadyang itago ng oras. Sumunod ang isang close-up ng nurse's note, isang maliit na papel na nascan, na nagtatala ng mga oras ng administrasyon ng gamot. May mismong handwriting na tumutugma sa isang empleyado na pinadapa noon. At may kasunod na screenshot. Isang exchange ng text messages, dahan-dahang nagpapakita ng paghahanda para sa schedule change.
Hindi ito resulta ng haka-haka. Ito ang resulta ng buwan ng pagtitipon ng mga maliit na katibayan. Naipit ang hangin sa loob ng bulwagan. Ang ilan sa mga bisita ay kibit-balak, ang iba ay nagkungkwaring normal. Si Telma ay kumapit sa baso ng champagne, pilit pinapantayan ang pagpapalamig ng ekspresyon. Manipulated, malakas niyang sabi, fake footage, may sumagot siyang casual, isang bulong sa tagapagsalita. This is all circumstantial. Ngunit hindi nagtatapos doon. Inidugtong ni Attorney Tivilla ang sumunod na sequence. Isang nurse na hindi sinasabing naglagay ng isang maliit na paper slip sa desktop. Isang checklist na nagsabing may order na reschedule meds. Kasunod ang testimony ni Nurse Liza na tahimik na umakyat sa harap at nagbigay ng statement. Ako po ang nakatala ng schedule. May mga oras na nagbago ang orders nang hindi ako nasabihan ng maayos. Ang pagsasabi niya ay may bahagyang pagkahawak sa boses, ngunit matibay. Ang mga mata niya ay nagtagpo sa isa-isa sa mukha ni Telma at Adrian. May isang sandaling kumawala ang katahimikan. May taong dahan-dahang umiling sa galit. Hindi nila inasahan ang book-ending na susunod, ang flash drive na may recording ng isang private conversation. Ito ang clip na magbubunyag ng ulo ng ahas, pagpaplano ng forged documents at pag-usapan ang pag-aayos ng mga papeles para palitawin na si Don Felipe ay walang tagapagmana. Makikita sa video ang mga tinig ni na Adrian at Grace, boses na may halong pag-iingat at pananakot. Hindi malinaw ang kabuuan ng plano, ngulit sapat ang ebidensya na may intentional na pagbabago sa mga dokumento. Tumunog ang telepono ni Telma sa bulsa, mga mensahe mula sa mga abogado, mga panukala ng panlilinglang. Huminto siya, kumuha ng malalim na hininga, at sa pagkakataong iyon, ang mga alon ng pag-aalala ay nagsimulang kumalat. Ito'y gawa-gawa, sigaw niya, subalit ang kanyang tinig ay hindi nang hihina. Pilit lamang isinasabit ang kontrol. Pumuso ang puso ni Ella nang makita niya ang reaksyon. Hindi siya nagsisigaw, pinanatili ang tahimik niyang pagkakaroon ng dignidad. Hindi ito ang araw para sa dramatikong pag-iyak sa entrado, oras na para sa hustisya. Nagpaakyat siya ng isa pang kopya ng dokumento, isang luma ngunit opisyal na sulat mula kay Don Felipe, na naglalaman ng intimation ng kanyang pagnanais na siguraduhin ang kinabukasan ng ang anak na kanyang inaalagaan. Hinahawakan niya ito at itinuro sa mga kasama. At doon naroon si Don Felipe. Ang puwang sa likod ng entrado ay biglang nagliwanag sa pagpasok niya. Hindi may-ari ng entrado, hindi isang animo, kundi siya mismong si Don Felipe Villacorta. Ang kanyang paglalakad ay marahan, ngunit ang mga mata niya ay matalas pa rin. May isang uri ng kalinawan na nagmumula sa taong may alam sa malalalim na lihim. Ang bulwagan ay nagngingit-ngit sa pagkabigla. Hindi ako patay, mahinang sabi niya, at tumigil ang mga kamay ng marami sa pagtaas ng kanilang champagne. May katahimikan, ang uri ng katahimikan na hindi pinapahiya ang sinuman, pero nagpapalayos ng kalokohan. Si Don Felipe ay lumapit sa mikropono ng dahan-dahan. Marami sa inyo ang nagulat. Marami ang nagdagit ng kanilang interpretasyon sa mga nangyari. Ang kanyang boses ay may bagong resolusyon. Ngunit may mga bagay na dapat itama. Hindi na iyon hudyat lamang ng drama. Iyon ang konfirmasyon. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang payong at dahan-dahang binasa ang isang maikling pahayag. Sa harap ng mga mata ninyo, sa alerhiya sa usapin ng kapangyarihan at kapanatagan, itinatama ko ang kasaysayan ng Villacorta. Ang anak na itinuring kong anak ng pamilya, si Ella Mendez, ay tunay kong inaalagaan at aking pinili bilang tagapagmana noong nakaraang dekada. May sulat na nagpapatunay nito at hindi ito basta ginawa dahil sa emosyon. Hindi niya inalintana ang mga boses na nagsasabing siya'y nahihimatay. Sinabi niya ang kanyang desisyon ng malinaw. May mga maliliit na detalye sa pahayag, mga petsa, mga pangalan, at isang pangako na iniiwan niya ang lahat para sa taong may tunay na puso para sa pamilya, hindi sa mga naghahanap lamang ng titulo. Ang pocket watch na nakita ni Ella noon, ang FVC engraving, ay nabanggit niya bilang isang token ng pagbibigay pansin sa taong kanyang pinili. Ang mensahe ay malinaw, may general na desisyon at may official note na nakaayos ng legal. Hindi ito instant na paglipat ng titulo sa mismong gabi, may mga hakbangin pa, ngulit sapat na ang kanyang personal na paglalahad upang basagin ang lahat ng kasinungalingan.
Ang mukha ni na Adrian at Telma ay nag-iba. Ang kulay ng kanilang komportableng mundo ay nagkakomplikado. May mga episodyong hindi talaga nila pinaghahandaan. At sa isang iglap, dumating ang mga tao na may mga badge, pulis at mga legal officers na naghahawak ng mga dokumento. Hindi ito galing sa hangin. Nagkaroon ng maayos na koordinasyon sa pagitan ni Attorney Tevilla at ng mga autoridad ng may sapat na dahilan. May mga kasong inirecommend based on the accumulated evidence, conspiracy to forge documents, attempted tampering with medical records, at related criminal acts. Hindi nagtagal, si Adrian at si Grace ay hinihingian ng mga tanong at sa pagkafuslit ng kanilang mga sagot na puno ng kawalan ng kataasan. Hindi magaan ang pag-aaresto, hindi ito palabas, seryoso ang proseso. Nakita ng lahat ang pag-escort sa kanila habang ang mga bisita ay nagningitit, may takot, may pagtataka, may pag-alinlangan. Si Telma ay nagkaroon ng biglang pagkalunok at nakita sa kanyang mga mata ang panunumbalik ng inilarawan niyang kapangyarihan. Hindi ito ang ganap na katapusan, maraming legal na laban pa ang susundan. Ngunit sa gabing iyon, may pagyatig na pumapasok sa hangin. Ang mga taong nagplano ay hindi na ganoon kakalmado. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Ella kay Dominic. Dumating siya mula sa gilid, hawak ang mga kamay niya ng halos hindi napapansin. Tuloy mo, mahinang hudyat niya. Hindi niya kailangan pang sabihin ng marami. Inabot niya ang kamay ni Ella at dumungaw sa kanya ang isang ngiti na puno ng paghanga at pag-aalaga. Hindi ang uri ng pag-aalaga na iyan ang maglalagay ng ibang tao sa ilalim ng paa, kundi ang uri na magpapatibay sa pag-akyat. Nagkaroon ng aftershock, mga press statements, mga tanong mula sa mga board members at ang pag-ibig ng ilan sa mga alay ni Don Felipe. May isang board meeting na na-schedule ng agarang-agaran, hindi ito simpleng ceremonial turnover. Ito ay bagong yugto ng pamamalahan. At sa harap ng mga mata ng board, ng may witness at notaryo, ipinakita ni Don Felipe ang kanyang legal instructions, mga sulat na nagsasaad ng kanyang pagnanais na ilipat ang responsibilidad sa taong pinili niya. Ito ay ginawa ng may pag-iingat. May mga legal steps pa para maisagawa ang isang ganap na paglipat, at ang mga abogado ng Villacorta ay nagbigay ng paliwanag sa mga susunod na hakbang. Ngunit ang simbolo ay malinaw. Ang kanyang pagpapahayag ay nagbigay ng bigat sa katotohanan ni Ella. Hindi lahat ng labanan ay tapos sa gabing iyon. May mga tumalikod, may mga hindi nagpaalam ng kanilang konsensya, may mga nagmamakaawan ng kapatawaran at may iba pang kasabwat na tumatakbo. Ngunit ang momentum ay kay Ella, hindi dahil sa kanyang galit, kundi dahil sa katotohanan. Sa paglipas ng mga araw, ang mga investigasyon ay lalong lumalalim. Mga testimonya ng mga staff, mga dokumento mula sa hospital at mga financial trails na dahan-dahang bumubuo ng kronolohiya ng panlilinlang. Sa loob ng 5 linggo, nagdesisyon ng board na maglagay ng interim management habang inaayos ang legal transfer. Si Ella, na noon ay pinalayas at pinahiya, ay tinanong na mamuno ng pansamantala, hindi bilang maharang ng nagpupumilit, kundi bilang caretaker upang linisin ang sistema. Tinanggap niya ito ng matibay. Ang una niyang hakbang ay hindi maghigante. Pinatawag niya si Stefania, isang board member na kilala sa kanyang pie-rolling influence, upang linawin ang mga irregularities. Nagbigay siya ng malinaw na directive, transparency, audit at restructuring. Dito nagsimula ang kanyang tunay na pag-angat, hindi dahil sa pagsupil sa mga kalaban, kundi dahil sa pag-ayas ng sirang pader na iniiwan nila. Inumpisahan niya ang isang malinis na audit ng mga transactions, pinatawag ang mga heads ng department, at lumabas ang mga taong dating nagtatago ng mga discrepant entries. May mga nakitang illegal na withdrawals at may mga forged signatories na sinubukang itago sa isang drawer. Hindi lahat ng korupsyon ay agad na nasusupil. Maraming legal steps ang kailangan. Maraming dokumento ang kailangang kumpunin. Ngunit sa bawat piraso ng ebidensya na naayos niya, mas tumibay ang kanyang posisyon. Hindi nawawala ang personal na sugat. May mga gabi pa rin na nagigising si Ella sa pangungulila sa nakaraan. Sa mga araw na siya ay pinagsamantalahan ng pag-asa at sinaktan ng pagtataksil. Tinanggap niya iyon at ginawang lakas. Hinalikan niya ang kamay ni Carol nang hindi maibigay ang lahat ng salita. Ang kanyang ina ang naging unang taong pinuntahan niya sa tagumpari at sa pagkatalo. Ginawa mong tama, sabi ni Carol, ngunit ang boses niya ay puno rin ng pag-iyak. Hindi iyon ang uri ng tagumpay na pampapogi. Ito ang tagumpay ng isang taong muling tumayo. Sandali ng payapang pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Ella at Don Felipe. Hindi ako nagkamali sa pagtingin sa iyo, sabi niya sa kanya. Alam ko kung sino ang tunay na may puso para sa pamilyang ito. Tila ba may kahinaan sa kanyang mata sa pag-aamin? May mga bagay na hindi nasabi ng maaga dahil sa dahilang hindi pa tayo handa. Ngulit ang katapatan ay lumitaw. Nais kong ang mansyon ay maging ilaw, hindi lamang para sa amin,
kundi para sa mga empleyado na nagtitiis sa likuran. Pinili ni Ella na huwag gawing personal na pag-atake ang kanyang pamumuno. Sa halip, itinayo niya ang isang community outreach program, inayos ang pass-through sa mga empleyado at inayos ang health benefits na matagal nang napabayaan. Hindi ito agad napansin ng media, pero sa mga taong namumuhay sa araw-araw na serbisyo sa mansyon, nagbago ang mundo nila. Ang isa sa mga mahalagang kanyang ginawa ay ang pagbigay ng pagkakataon kay Nurse Liza na magsalita sa harap ng mga investigador. Hindi ito simpleng pagbukas ng sugat, ito ang pagbukas ng katotohanan. Dahil sa kanyang testimony at dahil sa mga logs, nagkaroon ng malalim na pagsisiyasat na nagresulta sa formal charges laban sa mga sangkot, kabilang si Adrian at Grace. Kasama sa mga kaso ang conspiracy to forge documents, tampering of medical records, at attempted tampering that could have endangered life, mga akusasyon na haharapin nila sa korte. Sa kabila ng legal battles, umusbong ang pag-ibig, hindi sa uri ng soap opera na nagpapatunay na pag-ibig ang gamot, kundi sa malumanay at tapat na pag-aalaga ni Dominic. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagbigay ng ultimatum. Sa halip, inaalagaan niya si Ella sa paraan na alam niyang kailangan. Pagsuporta sa mga plano, pag-aasikaso sa mga taong nagbabantay sa kanya, at pagbibigay ng tahimik na shoulder na pwede niyang sandalan sa mga sandali ng pagod. May isang gabi, sa maliit nilang dinner matapos ang isang mahabang araw ng board deliberations, nagpasalamat si Ella sa kanya. "Hindi ako palaging nagtatanghal ng lakas," sabi niya. At ang sagot ni Dominic ay simpleng, "Alam ko, at alam kong hindi mo kailangan." Ang closing sequence ng kanilang story ay hindi isang mabilis na kasal o isang grand gesture. Ito ay isang mahabang pag-iibigan na pinapanday ng respeto at mutual na pag-unawa. Naglakad silang magkasama sa terrace ng mansyon, hawak kamay, habang ang buwan ay sumasalo sa katahimikan. Sa likod nila, may mga taong nagbabayad ng kabayaran sa kanilang mga ginawa. May mga taong lumalabas sa buhay ni Ella na may bagong pag-unawa sa batas ng katarungan. Hindi nawalan ng bigat ang karangalan ng pamilyang Villacorta. Ang pamana ay hindi nagiging instrumento ng kapangyarihan lamang, pinagpalit ito ng responsibilidad. Si Ella sa kanyang bagong role ay naglatag ng mga panuntunan, hindi para pahirapan ng iba, kundi para siguraduhin na hindi mauulit ang kalupihang naranasan niya at ng ibang empleyado. Nagpatibay siya ng mga proseso, audit transparency, staff welfare programs, at tiyakin na ang board ay may mga checks and balances. Sa huli, dumating ang araw na si Ella ay formal na kinikilala bilang CEO, hindi dahil sa isang overnight miracle, kundi dahil sa pag-ikting ng ebidensya, legal na hakbang, at sa personal na paghawak na nagbigay daan para sa pagbabago. Sa kanyang unang talumpati bilang bagong leader ng Villacorta, hindi siya nagmalabis. "Hindi ako nagbalik para maghigante," sabi niya. "Bumalik ako para itama ang mali, itaguyod ang katarungan, at pangalagaan ang mga taong nagtatrabaho ng tapat." May mga luha sa mga mata ni Carol at sa ilang empleyado. Si Dominic ay tumayo sa isang sulok at nungiti lang ng may pagkumbinsi. Hindi niya inagaw ang entablado, pinamahalaan niya ang sandali para sa pag-asa ng marami. Sandaling nagdaan, inakyat ni Ella ang isang maliit na mesa at inabot ang isang poster ng simpleng salita, resilience. Hindi self-congratulatory, paanyaya ito sa iba na bumangon at manindigan. Hindi siya perpekto, hindi sila perpekto. May mga laban sa harap pa ring haharapin ng Villacorta, may mga taong haharapin ang mga parusa ng batas, at may mga sugat na kailangang pagalingin. Ngulit ang direksyon ay malinaw. Sa pagtatapos, nagkaroon ng tahimik na pag-uusap sa pagitan ni Ella at Thelma. Ito ay hindi instant closure. Walang ultimate forgiveness scene na nagtatapos sa mga luha at pagbubulong na forgive and forget. Sa halip, may isang mahinahong pahayag mula kay Ella. "Hindi ako pabor sa mapaghigante. Gusto kong matutunan natin ang aral na ang puder ay hindi katumbas ng karapatan. Kung may daat habulin, gawin natin iyon sa batas at sa dignidad." Tumango si Thelma, hindi dahil sa pagbabago ng puso, kundi dahil sa pag-usbong ng realidad na wala nang kayang itago ang katotohanan. At dumaan ang oras. Mismong si Don Felipe ay bumubuo ng isang charity fund na pinangalanan sa hukbo ng mga empleyado. Si Carol ay inalok na maging head ng community outreach at ang mga lumang office rooms ay naayos para sa mga bagong proyekto. Si Dominic, sa isang simpleng sandali, ay yumakap kay Ella sa harap ng mga staff at nagsabi, "I'm here, always."
Hindi ito pangakong drama. Ito ang pangakong may taong magbabantay sa kanya. Madalas siyang napapaisip sa gabi. Paano niya napunta mula sa pagiging isang babaeng pinalayas at pinahiya hanggang sa posisyon na hawak niya ngayon. Sagot niya sa sarili, pinagtiis, plano at hindi pagtalikod sa katotohanan. Ang mga taong naniwala at tumulong, Dominic, Attorney Tevilla, Nurse Liza at si Carol ay naging bahagi ng kanyang pagbangon at may mensahe siya sa mga nakikinig. Huwag hayaang ang katahimikan ng kahihiyan ang siyang magdikta ng inyong kapalaran. Magsalita, mag-ipon ng ebidensya at maniwala sa hustisya. Hindi laging instant, pero posible. Makalipas ang ilang buwan, sa isang intimate na pagtitipon para sa mga empleyado at ilang piling kaalyado, naglakad sila nina Ella at Dominic sa isang maliit na sayaw, hindi para sa grand finale, kundi bilang simbolo na may mga bagay na muling mapanumbalik. Hindi lahat ay naayos. May mga kasong legal na tumatakbo pa rin at may mga taong kailangang managot sa mga ginawa nila. Pero ang pinakamahalaga, si Ella ay hindi na ang babaeng pinalayas sa harapan ng kanyang sariling tahanan. Sila ang taong nag-ura sa kanya. Sila rin ang haharap sa konsekwensya. Hindi nagbago ang katotohanan ng titulo at hindi rin ang pangungusap na minsang binitawan ng mga taong nagtiwala sa kanila. Noon, inalis nila ang kanyang pangalan sa mga sulat. Inakala nilang tatapos ang lahat. Ngulit hindi nila alam ang simula ng susunod na kabanata. Ang kabanata kung saan ang babaeng pinalayas ay siya pala ang may-ari ng mansyon. Ella Mendez, na tinulak palabas sa harap ng mga taong nagkukunwaring tagapagtanggol, ay umangat bilang leader. Matapang, mahinahon, at may liwanag na hindi biro. Ang Villa Corta ay naging isang lugar kung saan ang katotohanan na ipinagdiriwang at ang hustisya ay unti-unting naibalik. At sa kanyang pangunguna, hindi siya nagpakita ng galit para lang magbawi ng sira. Nagpakita siya ng direksyon para sa kinabukasan. Kung may natutunan ang mga tao mula sa kanyang kwento, iyon ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig o sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang tao, kapag pinagtagumpayan ng panlilinlang, ay maaaring gawing instrumento ang sariling sugat sa paggawa ng mabuti. Para sa sarili at para sa iba. Kung naantig ka ng kwentong ito, share mo ito at i-comment kung anong bahagi ang pinaka-nakakakilig o pinaka-nakakapukaw ng damdamin para sa'yo. At kung gusto mong makakita pa ng mga ganitong kwento ng pagbawas at paghupa, subscribe ka na at samahan kami sa susunod na episode ng mga kwentong puno ng pag-asa at hustisya. Inilabas nila ang diborsyo. Pinalayas siya. Ngunit wala silang alam. Siya pala ang may-ari ng mansyon.